Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya palabas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y ipinagtagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil at mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalawang katangian ang makikita natin sa pagmimisyon ni Bernabe at ni Pablo. Una, hindi sila tumitigil sa kanilang gawain kahit na may mga oposisyon. Pangalawa, ino-organize nila ang mga mananampalataya sa mga lugar na dinadaanan nila. Ang mga nag-uupos kay Bernabe at kay Pablo ay ang mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanila at mga naiinggit sa kanila. Kasi marami silang nahahatak. Hindi sila naniniwala sa kanilang message na si Jesus ay ang ipinangakong Kristo. Pinatunayan ng mga alagad na si Jesus ay ang Kristo sa kanilang pagpapahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Naiinggit ang mga leader sa mga Hudyo dahil marami ang mga tao ang naniniwala sa pahayag ng mga alagad. Kadalasan, ang karamihan sa mga naniniwala ay ang mga tinatawag na God-fearers. Ito ay ang mga Griego na hindi nga Hudyo pero sumasama sa pagsamba sa mga sinagoga. Hanga sila sa katuruan ng mga Hudyo pero hindi pa sila handang magpatuli at sumunod sa mga ritual ng mga Hudyo. Naiinggit ang mga kaaway na dumadami ang mga tumatanggap sa mga apostol. Kaya iniintriga nila ang dalawa at sinusulsulan ang mga tao laban sa kanila. Hindi ba ganito rin nangyari kay Jesus? Sinulsulan ng mga leaders ng mga Hudyo ang madla
at sumigaw na ipako si Jesus sa krus, pati na si Pilato at si Herodes ay kanilang sinulsulan. Kaya ngayon, sinusulsulan ng mga kaaway na galing sa Antioquia, ng Pisidia at ng Iconio ang mga tao sa Listra at kinaladkad nila si Pablo at si Bernabe at binato si Pablo sa labas ng lungsod. Akala nila patay na si Pablo kaya iniwan na siya. Pero tumayo uli si Pablo at kasama ni Bernabe patuloy nilang binalikan ang lungsod na napuntahan nila. Ang Derbe, ang Listra, ang Iconio at ang Antioquia. Nag-identify sila ng mga leaders doon. Itinalaga ang mga ito sa pamunuan ng mga bagong communities na naitayo at pinalakas ang loob ng mga mananampalataya. Saka sila bumalik uli sa community na nagpadala sa kanila. Ang community sa Antioquia ng Syria. Doon nagbigay sila ng ulat sa mga naganap at sa paglago ng pananampalataya sa mga lugar na pinuntahan nila. They reported to the community that sent them. Hindi lang sapat na matanggap ng mga individual si Jesus. Kailangan siya na mamuhay bilang Kristiyano kasama ng iba. Kaya kailangan na siya ay mabibilang sa isang Christian community. Ito ang dahilan bakit hindi lang nagpahayag ang mga apostol at gumawa ng mga himala. Sila ay nag-organize din ng mga Christian communities. Hindi makakaroon ng community na walang leaders. Kaya sa bawat pinupuntahan ng mga apostol, sila ay nagtatalaga ng mga leaders na magpapastol sa bagong mga communities. So belonging to a Christian community is important. Para sa marami sa atin, ang ating community kinabibilangan ay ang parokya. May iba na may mas maliliit pang communities na kinabibilangan. Yan ay ang mga BECs, ang Kriska o munting sambayan ng Kristiyano, o may mga specialized groups na kinabibilangan tulad ng Knights of Columbus, Legion of Mary, Charismatic Groups, Couples for Christ, El Shaddai at marami pang iba. Kailangan natin ng community na siya ang magsusustain sa ating buhay Kristiyano at kung saan may isa sa buhay natin ang utos na magmahalan tayo. Ano ba ang Christian community na sumusustain sa aking buhay Kristiyano? Salamat o Diyos sa community na ito. Talagang kailangan namin ang iba upang manatiling malakas ang aming pananampalataya at lumago ito. Kailangan namin ang sama-samang pagsasabuhay ng utos ng pananampalataya at pag-iibigan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.